Morning po, magte-test po ako ng tofu skin ngayon. Hindi ko po alam kung narinig niyo na po ito, no? Tofu skin po, parang yung balat po siya ng tokwa, tapos ginawa po siyang parang noodles po yan, no? Meron pong isang follower na nagtanong kung nagawan ko na daw po ng review. Kaya buti na lang nakahanap po si Mrs. Neto sa TikTok po niya nakakita. Ito po itsura niya, no? Laki-laki nga po na plastic eh. Kuha lang po ako ng konti. Yan, hopefully malinaw po sa video. Yan po yung itsura niya. Oh. Yan. Tapos lahat po ng ingredients na itong pansit na to, kung matagal ko na po kayong follower, nakakita nyo na po ito. Yung konjac shirataki noodles na wet, ganito rin po siya niluto. So yung ingredients po niyan, pare-pareho lang po. Meron pong Baguio beans, tapos yung repolyo. Ito pong red na to, hindi po carrots yan. Red bell pepper po yan, may green bell pepper din po. Tapos yung chicken, white meat na chicken, and then meron pong konting salt and pepper. Usually si Mrs. gumagamit po yan ng garlic powder at saka onion powder, and then konting soy sauce. Ayan. So kainin ko na po siya. Tapos babalik po ako after 2 hours and we'll see kung ano po yung magiging epekto nito sa blood sugar ko. By the way, yung tofu skin, 50 grams lang po yung ginamit. According to Google, yung 100 grams po kasi ng tofu skin, total carbs po nun is 10 grams. Kaya 50 grams lang po yung ginamit para 5 grams lang po yung total carbohydrates intake ko for this meal. Conclusion na po tayo dun sa kinain kong tofu skin or skin tofu na ginawa pong pansit, no? That was 1 hour and 30 minutes ago. Tinigil ko na po yung monitoring kasi hindi naman po gumagalaw yung blood sugar ko. Nag-start po yung blood sugar ko at 113 first hour. Steady lang po siya eh, 113, 112. Nagkaroon po ng 5 minutes na fluctuation, nag 124 po siya. And then after 5 minutes, bumalik naman po siya ng 115. On the 1 hour and 30 minutes na mark, 112 po yung final blood sugar reading. Yung arrow po right after 112 is pababa na po siya. So most probably in the next 15 or 20 minutes, magle-less than 110 and then eventually magle-less than 100 na po yung blood sugar level ko. Recommended po siya, no? Dahil unang-una, kung naghahanap po kayo ng noodles na po pwede pong ipamalit sa yakisoba, yan, pwedeng-pwede po ito. Actually, mama, okay po yung texture niya eh. Para po siyang wrapper ng siomai. Pwede po siyang gawing stir-fried noodles, yung hinahaluan po ng toge, tapos konting peanut sauce and soy sauce. Well, of course, yung peanut sauce, you have to make sure na wala pong sugar yon, no? So, yun lang po for this review. I'll see you guys in the next vlog. Bye-bye.